Pangalawa, ask God to clean what you cannot fix. Kaibigan, mahalaga ang pag-amin sa Diyos. Pero hindi doon natatapos ang repentance. Hindi sapat na sabihin lang, Lord, sorry, kung kailangan din nating sabihin, Lord, linisin mo po yung puso ko. Baguhin mo ang loob ko. Gawin mo sa akin ang hindi ko kayang gawin sa sarili ko. Pakinggan natin yung Psalms 51, 7-12. Ako ay linisin, sala ako'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong nanghihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin. Lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag mo akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kaibigan, pansinin mo, ang mga salita ni David, hindi lang niya sinabi, Lord, patawad. Ang sabi niya, linisin mo ako, hugasan mo ako, pawiin mo ang kasalanan ko, isang pusong tapat sa aking likhain. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik. Napaka-importante nito. Bakit? Kasi minsan ang idea natin ng repentance ay parang ganito. Lord, sorry po. Hindi ko na uulitin. Pero deep inside, pareho pa rin ng puso. Pareho pa rin ng desire. Pareho pa rin ng direction. Walang plano para lumayo sa kasalanan. Walang intentionality. Pareho pa rin ng ugali. Pareho pa rin ng pride. Pareho pa rin ng habit. Kaya after ilang days, balik na naman. After ilang weeks, ulit na naman. After ilang buwan, same cycle na naman. Bakit? Kasi minsan humihingi tayo ng forgiveness pero hindi tayo humihingi ng cleansing. Humihingi tayo ng relief pero hindi tayo humihingi ng renewal. Gusto nating mawala ang guilt pero ayaw nating ipabago sa Diyos ang puso na bumabalik sa kasalanan. Kaya ang ibig sabihin na ask God to clean what you cannot fix ay aminin na ang kasalanan ay hindi lang panlabas na problema na kayang ayusin ng disiplina. Lalakasan ko lang yung willpower ko. No, hindi yan kayang ayusin ng schedule, hindi yan kayang ayusin ng appearance, hindi yan kayang ayusin ng mga pangako mo sa Diyos. No, ang kasalanan ay problema ng puso. Kaya kailangan natin ng cleansing, renewal, restoration, at sustaining grace ng Diyos. Ito'y nakikita ni David. Hindi niya sinasabi, Lord, help me manage my image. Hindi niya sinasabi, Lord, tulungan mo akong hindi mahuli next time. Hindi niya sinasabi, Lord, alisin mo lang ang consequence. No. Ang sinasabi niya, Lord, linisin mo ako sa loob. Ayusin mo yung puso ko. Ibalik mo ako sa presensya mo. Ibalik mo ang joy na nawala dahil sa kasalanan ko. Kaya kaibigan, ang gospel ay hindi lang pardon. It is also transformation. Hindi lang tayo pinatawad ng Panginoong Hesus para manatili sa lumang buhay, kundi nililigtas niya tayo para magkaroon ng bagong buhay. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating puso. Salvation is by grace through faith in Christ alone. Pero ang grace na nagliligtas ay grace din na nagbabago. Imagine mo ito. May computer ka, infected ng virus. Pwede mong palitan yung wallpaper. Ang ganda. Pwede mong ayusin yung mga icon sa desktop. Pwede mong linisin ng keyboard. Pwede mong punasan ng screen. Pwede mong i-restart ng paulit-ulit sa labas. Mukhang okay, pero kapag infected ang system, babalik at babalik ang problema. Maghahang pa rin. Mag-e-error pa rin yan. May corrupted files pa rin. May hidden process pa rin na sumisira sa takbo ng buong device. Ganyan ang buhay na puro outward change. Pero walang heart cleansing. Pwede kang magpalit ng schedule, pwede kang magpalit ng environment, pwede kang magpalit ng village, pwede kang lumipat sa ibang trabaho, pwede kang mag-delete ng app, pwede kang mag-avoid ng tao, pwede kang maging busy sa ministry, pwede kang magmukhang okay sa social media, pero kung hindi mo dinala sa Diyos ang infected system ng puso mo, babalik at babalik ang problema. Kaya ang prayer ni David, Lord, create in me a clean heart. Sabi ni Charles Spurgeon, none but God can create either a new heart or a new earth. Ang ibig sabihin, ang bagong puso ay hindi resulta ng self-improvement natin. Hindi ito resulta ng motivation natin. Hindi ito kaya ng willpower lang. No. God must create. God must renew. God must cleanse. Kaibigan, may mga bagay sa buhay natin na hindi kaya ng simpleng, I will try harder.
May mga kasalanan na paulit-ulit hindi dahil wala tayong alam, kundi dahil may kailangan baguhin sa puso natin. Alam mong mali, pero ginagawa mo pa rin. Alam mong nakakasira, pero binabalikan mo pa rin. Alam mong hindi pleasing kay Lord, pero may part ng puso mo na kumakapit pa rin. Kaya ang prayer ay hindi lang, Lord, tulungan mo akong tumigil, kundi ang prayer ay, Lord, baguhin mo ang bahagi ng puso ko na nagmamahal pa rin sa kasalanang ito. Linisin mo po ang puso ko na paulit-ulit na bumabalik dito. Hindi ko po kayang baguhin ng aking puso. Kaibigan, ask God to clean what you cannot fix. Sa Mark 1, may lalaki may ketong na lumapit sa Panginoong Hesus. Sa panahon nila, ang leprosy ay hindi lang physical sickness, kundi ito ang nagdadala sa kanila sa isolation, shame, uncleanness, and separation from community worship. Ang leper ay itinuturing na unclean, madumi. Hindi siya basa-basa makakalapit sa tao at sa templo. Hindi niya kayang ideklara ang sarili niyang clean. Hindi niya kayang ayusin ang sarili niya. Pero lumapit siya sa Panginoong Hesus at sinabi niya, if you are willing, you can make me clean. Pansinin niyo ang prayer niya. Hindi niya sinabi, Lord, teach me how to clean myself. Hindi niya sinabi, Lord, give me tips kung paano ko papagalingin ang sarili ko. Bigyan mo po ako ng wisdom. Hindi niya sinabi. Ang sabi niya, you can make me clean. At ganito yung panalangin ni David. Ganito din dapat ang panalangin natin kasi tanging ang Panginoong Hesus lang ang may kakayanang maglinis at magbago ng ating puso. Kaibigan, ask God to clean what you cannot fix. At anong ginawa ni Lord? Hindi siya lumayo. Hindi niya sinabi, ew, kadiri ka, ba't ka lumapit sa akin? Hindi niya sinabi, ayusin mo muna yung sarili mo, ha? Pag malinis ka na, tsaka ka lumapit sa akin. No, hindi yun. Sabi niya, Mark 1:41, nahabag si Jesus sa ketongin. Kaya tinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko gumaling ka. At agad siyang nalinis. Tingnan mo, nasabi, nahabag si Jesus. Kaya nga, palagi nating hihingin yung habag ng Panginoong Jesus. Kaibigan, that is the heart of the Lord. Ang unclean na lumapit kay Jesus ay hindi pinalayo, kundi nilinis, kinahabagan. Hindi ibig sabihin maliit ang dumi niya. Hindi ibig sabihin okay lang kasalanan. Ang ibig sabihin, mas makapangyarihan pa din kasi ang grace ni Lord kaysa sa dumi ng kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Kaya wag mo sabihin, hindi na ako kayang linisin ni Lord. Wag mo sabihin, masyado na akong marumi. Kaya wala na akong pag-asa magbago. Wag mo sabihin, paulit-ulit na ako, baka ayaw na ni Lord. No. Kung lumalapit ka sa Panginoong Hesus na may repentance at faith, hindi ka niya itataboy. He is willing to cleanse you. Kaya ang challenge ko sa iyo ngayong week, sa iyong prayer time, maglaan ka ng moment na hindi ka muna hihingi ng blessing. Sabihin mo muna, Lord, linisin mo ako. I-open mo ang puso mo sa Kanya. Sabihin mo, Lord, ito yung kasalanan hindi ko kayang talunin sa sarili ko. Ito yung desire na bumabalik. Ito yung habit na malakas yung kapit sa akin. Ito yung wound na meron ako na ginagawa kong excuse para i-justify ang aking kasalanan. Kaibigan, hilingin mo sa Diyos na baguhin niya ang iyong puso kasi hindi mo kaya sa sariling lakas. May isang kwento tungkol sa isang maliit na daga. Isang araw, naglalaro siya sa ilalim ng mga halamanan nang makita siya ng pusa. Hinabol siya ng pusa. Grabe, takot na takot yung daga. So, tumawag siya sa kanyang fairy godmother at humiling, gawin mo po akong pusa para hindi na ako matakot sa pusa. At naging pusa siya. Pero isang araw, habang naglalakad siya, may aso. Nakakita sa kanya. Hinabol siya ng aso. Ayun, takot na naman siya. Kaya tumawag ulit siya sa kanyang fairy godmother at humiling, gawin mo po akong aso para hindi na ako matakot sa aso. At naging aso siya. Pero habang nasa gubat siya, may leon nakakita sa kanya. Hinabol siya ng leon. Takot na naman siya. Kaya tumawag ulit siya sa kanyang fairy godmother at humiling, gawin mo po ako leon para wala na akong kakatakutan. At naging leon nga siya. Pero isang araw may mga hunter na nakakita sa kanya. Hinabol siya. Natakot na naman siya. Kaya tumawag ulit siya sa kanyang fairy godmother at humiling, gawin mo po akong hunter para hindi na ako matakot. Pero ang sagot ng fairy godmother sa kanya, ginawa na kitang pusa, ginawa na kitang aso, ginawa na kitang leon. Ngayon gusto mo naman maging hunter? Pero kahit ano ang maging itsura mo sa labas, kung ang puso mo ay puso pa rin ng daga, mabubuhay ka pa rin sa takot. Kaibigan, hindi ito Bible story ha, hindi ito true story. Pero malinaw ang lesson. Pwedeng magbago ang panlabas. Pero kung hindi na bago ang puso, babalik at babalik pa rin ang
dating takot, dating desire, dating kasalanan, at dating pattern, puso ng daga. Pwedeng magbago ang position mo, pero kung hindi nagbago ang puso mo, pareho pa rin ang takbo ng buhay mo. Pwedeng magbago yung title mo, pero kung hindi nabago yung puso mo, dala mo pa rin yung dating fear. Pwedeng magbago yung environment mo, pero kung hindi nabago ang puso mo, susundan ka pa rin ng dating pattern. Pwedeng magbago ang schedule mo, routine mo, circle of friends mo, o ang appearance mo, pero kung ang puso ay deceitful and stubborn, babalik at babalik ka pa rin sa dating kasalanan. Kaya sabi ng Jeremiah 17:9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng basta magtiwala sa puso natin. Hindi sapat na sabihin, basta susundin ko ang puso ko. Kasi minsan ang puso natin ang mismong nanlilinlang pa nga sa atin. Minsan ang puso natin ang nagsasabi, okay lang yan. Minsan ang puso natin ang nagsasabi, kontrolado mo yan, kaya mo yan. Minsan ang puso natin ang nagsasabi, hindi naman to kasalanan, ginagawa na nga ng marami yan eh. Minsan ang puso natin nagsasabi, deserve mo ito. Okay lang yan. Kaibigan, ask God to clean what you cannot fix. Humiling ka sa Diyos ng bagong puso. Yung pusong malinis at dedicated sa Kanya. Ipalinis mo yan sa Kanya. Bakit? Kasi ang meaningful life na gusto ng Diyos para sa iyo ay hindi mabubuo mula sa maruming puso na pinapagtakpan-takpan lang. Kundi ito ay nagsisimula sa habag ng Diyos na nililinis ang puso natin, binabago at pinapatatag sa biyaya ng Diyos.